Saka rin ba sa mga gumagamit ng mga maninipis na extension at isinasaksak mo yung mga gamit mo sa bahay? Okay guys, so panoorin mo hanggang sa dulo para... What's up guys? Welcome muli sa ating YouTube channel. It's me, Taiko TV. And for today's video, pag-uusapan natin yung top 4 na gamit natin sa bahay na hindi natin alam na delikado. Baka isa dito sa topic natin ang ginagamit mo. Una guys, itong plancha, electric iron. Ito mga ginagamit natin basta may heater. Ito yung mga dapat nating tandaan. Minsan hindi natin alam na delikado pala. Okay, so ito yung top 4 na ginagamit natin sa bahay na malakas sa kuryente. Okay, yan ang nakalagay. 1,400 watts. Okay, yung input nito is 230 volts hanggang 220. Ayan guys. Pusin mo yung video para alam mo kung bakit delikado itong mga gamit na to. Induction cooker. Okay guys, so heater din ang gamit nito. Meron siyang heater sa loob. So ang watts nito is 2,200 watts. Ayan. 2,200 watts. Okay guys, so mapapansin nyo dito sa mga ganitong heater, sa mga ganitong gamit, medyo makakapal yung kanyang wire. Ayan, okay, yung sa kanyang power, so makakapal itong kanyang wire. Yung electric kettle. So, ang electric kettle, so ang kanyang supply 230 volts. Ang kanyang watts ay 1,500. Ayan guys, 1,500 ang kanyang watts. So, ibig sabihin, malakas ang konsumo ng kuryente. Ang pinaka-top 1 guys, itong rice cooker. Itong rice cooker ang pinakamatagal na nakasaksak pag ginagamit natin. Okay guys, so mas mababa yung kanyang watts. Nasa 500 watts to 30 volts. Okay guys, so mas mataas siya sa regular na volts natin is 220. Okay guys, so ang nakalagay 230, ibig sabihin kaya ng 220 volts. Okay, mapapansin nyo dito, yung mga wire din nito medyo mas makapal. So, yung mga pinakita ko ng mga gamit sa pangbahay, so awareness lang to sa atin. Baka hindi nyo po alam or hindi nyo po napapansin, ganun pala dapat kakapal ang mga wire na ginagamit natin. Okay, sample na lang kapag nakapag-extension muna kayo, wala pa kayong mga wiring sa bahay. So, hindi ba standard yung mga ginagamit nating wire sa bahay. So, iwasan nyo pong gumamit ng mga ganitong wire, yung mga tinitinda lang basta-basta sa mga palengke. So, maraming mga murang mga wire. So, iwasan natin gumamit ng mga ganong extension kapag itong mga rice cooker, electric kettle, yung paglutuan, induction cooker, tsaka yung plancha. So, baka hindi natin alam na hindi nyo rin napapansin na pwede na palang nasunog yung mga extension na ginagamit natin. Okay? So, paano natin mapapansin kung hindi kaya ng wire ginamit natin pang supply sa power ng mga gamit natin. So, kapag ginagamit natin itong mga maninipis na wire, tulad ng pag sinaksak mo yung electric kettle or yung rice cooker, so pwede nyong hawakan yung wire, mapapansin nyo na medyo mainit. Okay? So, kapag hindi kaya ng extension o yung wire na ginamit nyo, iinit yung kanyang loob. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung ampere, yung lakas na hinihila ng ating mga sinasaksak na gamit sa bahay. So, dito mo mapapansin na talagang lalambot at iinit yung wire. So, delikado yon. Hanggang sa paulit-ulit lang na ginagamit hanggang sa magkakaroon na siya ng shortage sa loob. So, magkukos din siya ng sunog. Ayan nga guys, so ang punto natin ngayon sa ating topic ay kailangan natin gumamit ng mga standard na wire, standard na extension wire kapag ito yung mga ginagamit natin sa bahay. Okay guys, so para iwas tayo sa disgrasya, iwas disgrasya ng ating pamilya. So ayun nga guys, sana may natutunan kayo sa ating video. Siyempre kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo naman kalimutang i-click yung subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating mga videos. At huwag mo na rin kalimutang mag-comment kung may katanungan ka at huwag mo na rin kalimutang mag-like.